Ikaw ba ay may problema? Basta hindi pera. Ikaw ba ay may chika? Basta hindi mema. Ihanash mo na yan dito sa paborito mong friend na sa Dear Dear Bex. Bex. Yes. Dear Bex, Hello, hello. Happy Wednesday mga Bex. Ano na kayo dyan? Oo nga, happy Wednesday and happy New Year. Oh my God. Correct. True. Another episode, another New Year, another paputok na naman po. At ano Correct. ha, yung mga listeners natin gusto lagi ng paputok, nagigigil ako. Parang ano, gusto nila pag galit ako. Oo, Ganon. Gusto taro. nila pag Change parang, branding na nga tayo eh. Dapat palit na tayo from Baxters to Gigil Podcast. kaya nga. Uy, thank you sa mga ano ha, nagsubaybay at saka sa talagang sumuporta dun sa previous episode namin. Talagang feel na feel namin na maraming ano, galit ang mga tao kasi masaya sila na galit Taro. yung episode. Oo, ang daming feedback eh. Magmula nung nag-ano tayo, nag-release ng episode last week. So, Correct. thank you. At saka isa siya sa mga I was checking the analytics kahapon. Isa siya sa mga um, best performing episodes natin so far. Yeah. Thank you so much Aray. for tuning in to our special live cover. Pinipilit pa din. Hindi, yan kaka-special live coverage mo, Bex. May nag-message na May special mga live feed. coverage talaga. Oo, ang chika, ang ganda daw ng live coverage. Sabi ko, kailan ako nag-live coverage, mama? Parang wala naman, di ba? So, parang kakaloka kayo. Yan. Salamat mga Bex. No? And syempre, since ano pa rin, parang May pa din naman. No? So, we are still celebrating the first year anniversary of Dear Bex. Kaya naman, dalawa ang ating today, featured stories or Correct. letters. Ayan. Pero agad-agad rin na natin, no? Mag-mini baklita na agad tayo para makamove on na tayo agad sa ating main topics for today. So, ayan Oo. may umpisahan na natin mga election crumbs. Crumbs! Wow. Oo, it means breadcrumbs. Ah, Ganyan. Yung mga ito ano, yung mga mga tier-tier. post-election. Oo, true, true, true. Mga post-election chika na hindi na natin na-cover nung So, yan na nga na-proclaim na kahapon o nung Friday ang 12 na bagong senators. Wala lang si Senator Kiko kasi graduation yata ni Kaki sa US. So, hindi siya Mm, naka-attend. Pero parang pwede naman siya i-proclaim on a different day. So, hindi naman yun makakapigil sa kanyang pagiging senador. correct. Ayan. Ayan. So, anong Oh, masasabi mo sa mga na-elect? Okay ba yung nila speech? Charet. Kasi ang nakita ko yung speech ni ni Zizi Camille. So, parang, hindi ko naman pinanood entirely, pero parang in-interview siya. Tapos, parang ang hanashi niya, ano ba yon? Parang deserve naman niya. Parang deserve niya yung yung pagkapanalo niya and stuff. sabi Push nga ng niya yan isang ha. sabi nga ng isang wise philosopher, gaslight gatekeep girl boss. Charing. Daming sinabi. Oo. Hindi, Ayan. tsaka I think she was trying to address during the interview yung problema nga ng prime Prime water. Kasi nga water. mga Bex, yung sa Cavite nga, and yung mga nasasakupan ng prime water, yung mga subscribe, Mhm. yung mga yung nag-avail ng service, Pinoprovidean. marami silang Oo, marami silang problema dun sa prime water na yan na pagmamay-ari po ng Villar. So parang ang sabi ni Camille, i-address daw nila yung issue. So hopefully, no, mga taga Cavite, especially kayo, no, pukpukin nyo po ang Villar ng Oreo. complaint pag hindi Mm. po naayos. Kasi, hello, nandiyan na sila sa posisyon, imposible naman na wala pa siyang magawa. 'Di ba? Laro. Ayan. And, Ako uh, when it comes to the speeches, ang naano ko no, na may compare ko siguro bato
ang speech niya, he said na he dedicates the post to Duterte, while si Bam Aquino dedicated his win to the youth. Parang promise na he will do. Parang dun mo lang makikita kung sino ang nagsisilbi talaga para sa bayan at sino ang nagsisilbi para sa mangilan-ngilang tao lamang. Nakakalurks. Oo, oo, hindi ko din talaga maintindihan. Charet. Ano, nakita ko nga yan. Actually, hindi ko naman napanood yung speech pero nakita ko lang yung parang post from news Pabmats. platform sa social media, no? Ang sabi yun nga, para daw kay ex-former President Rodrigo Duterte ang kanyang pagkapanalo and the other one is for the kabataan. So, hindi good luck, no, sa mga bumoto. Sana hindi nyo pagsisihan ng mga binoto ninyo. Tsaka kung nakikita nyo may mali dahil bumoto kayo, karapatan nyo po magreklamo. Mm-mm. Kaya tuloy-tuloy lang po kayo sa pagraran sa social media. Alright. At another thing na bilisan na natin yung election, no? Kasi parang political podcast na ito. Kaya nga, oh. Nakakaliks na kasi isa sa mga inaabangan dun sa bagong 12 senators is yung upcoming impeachment ni Inday Sara, no? Kasi dun sa 24 na magiging senador, kailangan lang ng 8 na votes para ma-acquit si Inday Sara. So ngayon yun yung binibilang ng mga tao, sino dito ang susuporta at sino dito ang magpapalaya kay Ma'am Shi. Ah, medyo interesting lang how Bongo parang nag-statement siya na walang itinulong si Sara sa kanyang pagkapanalo. So, hindi natin alam kung ano mangyayari pag nagkaroon na ng botohan sa Senado para sa impeachment, no. Naka-break ngayon ang House. So, I think magbabalik sila after ng SONA sa June. So, yun, no. Eh, kaya mo ba yung pagpapa-recount ni Kibuloy? I-recount daw, manual. Bet? Tama na. Alam mo yun, tanggapin mo na lang na kriminal ka. Hindi ka talaga aalagwa dyan sa Senado. Mm, Oh, mm. alam naman natin na may mga tanga talaga sa mga botante natin, ano? Mm. Pero hindi naman siguro sila sobrang tanga para bumoto ng kriminal. Yun nga lang parang merong teka, gusto ko lang talaga itong i-bring up, nakakaloka Go. talaga. Yung number of votes na nakuha ni Ah, alam mo ba? parang Yung nasa number of votes 5M. na nakuha ni yung 5 million na yun ha, okay pa ba pamilya nyo? 'Di ba? Tuturuan ba natin 'to ng values o ng immorality? Kayo mamili ha, yung mga pinagboboto nyo. Reflect po tayo. Oo, kung ano yung mga pinagagagawa natin. Sana hindi nyo nga pagsisihan ito, no? Yung Tsaka pagboto wala, dun sa mga taong nasa top 12 ngayon na hindi naman mm. deserve. Tsaka wala ka naman sa no, rank 13 to 15 para magpa-recount. As if naman tatalon ka from number 31 to number 12 dahil sa recount, di ba? Exactly. Siyempre, hindi naman po ganun yun. Ang recount siguro, pasok pa siguro kung halimbawang 13 ka. Mhm. Halimbawang feel mo talaga na yung talagang kapit na kapit ka dun sa 12, Yes, gano'n. oo, Hindi true. naman. So parang, wag na pong ipipilit, yan na yan. Mm. So yun yung huli, tama, 5 million nga yung huli kong nabalitaan na Ako din eh. bumoto sa kanya. At saka yung kay Willie, thank God, hindi talaga siya nanalo. I'm so happy. Sa 8 million po na bumoto kay Willie, good luck sa inyo, ha? Kung paano Sabi po niya yung tanggap niya na oh, daw na natalo siya pero parang ayaw niya na daw tumulong. Parang, oh my God. diba, utang na Ay, loob pa natin, diba? Parang, parang sige, be. ayaw niya na daw tumulong sa mga mahihirap after na nangyari. Like, parang sino ba kasi yung nagsabi sa tumakbo ka? Yes, unang-una, sino ba nagsabi sa'yo na tumulong ka? 'Di ba? Mm, Parang pero, it's a choice din yung pagtulong eh. Baka naman yes, kaya ka yes. tumutulong sa show para mag-gain ka ng views, which is true kasi kailangan mo nga ng pera. Tao ang nagpapasweldo sa'yo, kaya ka may show, Mm-mm. tandaan mo yan. 'Di ba? Ito na, ang Giggle Podcast is back. Oh, Ayan. And then, nakakagigil lang talaga, Bex, yung mga ganyang pero, attitude, no? Parang sana naging sport na lang siya at sinabi na lang niyang salamat sa mga taong nagtiwala. Yun, yes, ganun yes, na yes. lang. Also, isa sa mga napapansin natin every elections, no, yung state ng mga school sa Pilipinas, which is medyo nakakalungkot siya, lalo na, I think si John Arcilla yung nakita ko na bumoto, tapos yung desk na naupuan niya,
As in, super sira-sira na. Like, tas matutulis. Kasi kahoy yun, di ba? Tapos, yung iba naman, Diyos ko, sino to yung jowa ni Yasi? Hindi ko kilala, Si hindi ko na maalala yung pangalan, pero kilala ko yung test kasi Villafuerte. ito yung kalaplapan niya sa Twitter. Yung Yes. kumalat na nag-viral na video. Oo. Mm. So, no election day, may picture silang dalawa na naghahalikan after bumoto. Tapos, sira-sira yung kisame sa loob ng classroom. Parang may, alam mo yun, landi-landian kayo, paayos mo muna yung mga classroom, please. Prioritize na. Di ba? Kasi ikaw yung nakaupo sa pwesto, no? And then, meron din ako nakitang isang, hindi ko alam kung podcast siya o radio show. Radio show siya na parang sinasabi nila doon na sana sa mga university na lang gawin yung eleksyon kasi mas maganda, mas maayos. Parang ako, iniisip, Reporter ba to? Parang kilala ko to. hindi sila reporter, hindi ko sila kilala. Dumaan lang sa feed ko sa Okay. TikTok. Parang ang suggestion nila, sana sa mga universities na lang daw gawin kasi ang inconvenient daw para sa mga tao na bumoto sa mga classroom, ganyan, ganyan. Parang ako, iniisip nyo yung inconvenience ng one day na bumoto kayo sa mga public high school, pero hindi nyo iniisip yung inconvenience sa mga estudyante na araw-araw pumapasok doon, tinitiis yung mga ganong klaseng state ng classrooms nila. Sana mas i-prioritize, mas i-advocate natin yung um, pagpapaayos ng mga schools. Kasi di ba mga bata yung gumagamit niyan. So kasi sila yung kawawa talaga. Hindi yung ikaw na once in every 3 years ka lang bumoboto, mai-inconvenience, di ba? Correct. Ah, Hindi ko na din talaga maintindihan, no, bakit merong mga tao talaga na nag-aral naman pero ang baba ng comprehension, ang baba ng values, parang ang baba rin ng morality level. So parang ako, mm. anong inaral nyo talaga, 'di ba? Parang kayo ha, mga Bex ha, pipili kayo ng circle nyo. Doon kayo sa taong matatalino, mas matalino sa inyo, mas maganda yung career para mahawa kayo kung paano yung magiging buhay ninyo. 'Di ba? Suggestion lang Konting EQ naman, please. Oo, parang isipin niyo nga kayo kaya, 'di ba? Isipin niyo na lang si Willie kayo kaya, yung nasa posisyon nila, no? Kayo kaya yung araw-araw pumapasok sa school na 'yan. Kayo kaya ano Taro. kayang mararamdaman niyo? Kaya Mm. actually yung sinabi mo about Villafuerte, no, magandang na-bring up mo 'yan kasi ang tagal na ng pamilya nila sa Bicol as far as Yes. I know. Mm. Pero ano ba ang naging improvement? Ano karat-karat lang kaya si ganun? 'Di ba? Ganun lang ang ayan ang progreso niya. Good Mm. Karachi. Ganun. Instead of good governance, good Karachi po ang nai-promote. At saka yung mga pa-fiesta niya na mga pa-concert na ini-invite si na Zainab kasi nga ito yung mga matalaki ang following, no? At very Yes. influential talaga. So, dyan lang siya kumakapit. Pero, tignan din natin ano ba yung nagawa. 'Di Mm. ba? Correct. So, Correct. ewan ko sana nanalo ba siya? Actually, hindi ko I alam kung think nanalo so. ba siya. Oo, I think na-proclaim na din siya, no? Kasi yung iba Also, nabibili ng bigas, nabibili ng delata yung boto. mm, Ewan ko sa inyo, kakagigil talaga kayo. important lang din i-note siguro after dun sa 24 na election, apat dun ang dalawa ang Cayetano natin, dalawa ang Tulfo, dalawa ang Villar, at dalawa ang Estrada Ejercito. So, True isip-isip ba? tayo mga Ay, oo Bex. nga. Oo. Si JV at si Jinggoy. Ay, Nakaupo. Si okay. Camille at si Mark. Si Alan Peter at si Pia. Tapos si Rafi at si Erwin. So, kamusta ang political dynasty na daw, gagawan daw ng paraan ni Inday Sara para magkaroon ng batas about political dynasty while limang Duterte ang nakaupo sa Davao. So, So, paano? hindi ko na Sis, din talaga paano? alam. Oo, Ayan. minsan yung mga sinasabi natin, make sure na kayang gawin ha. Hindi lang Mm-mm, yung mm-mm. nasa hangin lang yung mga sasabihin natin sa taong bayan. Ay, nako Correct, kayo correct. talaga. So, ayan Sorry, lang naman ang mga Oo, Oo. medyo nagiging political kami kasi it's election season, kakatapos lang. So, medyo pero din tayo dyan. Move on din tayo dito sa mga politika na to. Oo, hindi. Tsaka this is our country and this is Yes, the only mm. platform that we can talk about this. And happy na ako na may nakakakinig sa atin na mangilan-ngilan na hundreds of people listening, thousands of people are listening to this. At least man lang yung mga taong nakinig sa atin with that small circle is
alam mo yon, mabigyan natin ng realization na this is what is Yes. really happening, and this is our truth. This doesn't reflect kung saan man kami nagwo-work or anything. This is our own opinion. Yes. Mm-mm. Yun. Lalo na Wala yung kang kinalaman ano, sa kahit na sinong tao. lalo na sa mga listeners natin na nasa ibang bansa, no? Parang I think okay din na na-inform sila in some shape or form na hindi galing sa mainstream media. Wow, kala mo naman talaga makaklaim, no? Yeah, so anyways, Gusto ko yan. Oo, kasi ano tayo, independent. Wow, oo, okay, true. go. Parang alam mo yun, walang ano, walang lagay, walang ano, sariling opinion lang talaga. Walang Oo, correct. pinoprotekta, walang Pero kung pinoprotektahan. lalagyan nyo kami, better. Para ano. Oo, tatanggapin. Tsare. Dali magbaliktad. Oo, Okay, true. go. Balimbing pala. Ayan, balimbing. Eto si Chris Brown, na-aresto. Ay, sa Vegas mo siya na-aresto? Yes. Ay, hindi. Oo. Parang sa Paris ba or sa Ah, Vegas? ah. Teka nga, tignan ko. Basta guys, so na-aresto siya dahil sa ano na naman, physical violence, no? And he was denied Sa bail. UK. Sorry. Sa UK. UK. So, yun nga, na-deny siya ng bail. So, I think he has to stay there until first week of June. So, para mga 2-3 weeks siyang kailangan magstay doon. So, ayan, abangan natin kung ano mangyayari. No? Bakit kasi binibigyan pa ng platform ng mga tao? Si Chris Brown, na matagal naman na nating napatunayang um, alam mo yun, he's a terrible person. So, please, wag niyo nang suportahan para wala na siyang mga shows and hindi na siya magkaroon ng access sa mga funny Oh or my sa mga God. tao. Kasi parang alam ko meron ata siyang show or something kaya siya naaresto. Mm. So, Mm-mm. pero the issue was way back 2023, tas ngayon lang ata na umusad yung kaso na Mm-mm. yun. So, good luck, no? Kasi I think na feature din natin to sa isang episode natin na ang sinakta naman ni Chris Brown is yung choreographer ni Usher. So may Mm-mm. mga ganun na talaga siyang may mga ganun na Yes. talaga siyang instances. Hello, it started from Rihanna and then Yes. lagi na lang siyang merong issue. Minsan nakikipag-away sa club, yung mga ganun. So, meron talaga siyang tawag nito, kailangan niya ng anger management control workshop, no? Oo. Or I don't know, para, ewan ko, kasi siguro Therapy. mainitin ng ulo niya, hindi niya kayang i-control yung sarili niya and I think mas nalalabas lang niya yung galit niya sa pananakit ng tao sa pagiging bayolente. Correct. He is the CEO of Boogie Wonderland. Correct, correct. Ay nako, ewan ko sa ay nako Chris Brown, umayos ka na. Nakakahinayang lang din kasi very talented naman si Kuya, no? Kaya sayang din naman. Ayan. Ito Mag-weekend na naman lang po, kayo. Charing. ito naman po, sumunod naman po, no? Ako hindi ko personally kilala itong next baklita Ay, natin. hindi ko din Nakita siya ko lang ito kilala. sa nakita ko lamang ito sa Instagram na nabalita ng Mhm. BBC. And her name is Valeria Marquez. She's a Mexican influencer, mga Bex. Ito naman po ay she was shot dead while on TikTok live. Ang pinaguhugutan po nito is usong-uso daw po sa Mexico ang femicide. So, ano nga ba yung femicide, mga Bex? Ang femicide, mga Bex, is yung pagpatay, no, ng certain gender, which is yung mga female, tayo, mga Female. kababaihan, ang target po ng ganitong, ano bang tawag sa ganito, ng ganitong krimen or ganitong fad sa Mexico. Hindi ko din alam kung ano pinaghuhugutan ng mga no, ng mga kriminal kung ba't nila ito ginagawa. Yung Mhm. pumapatay ng mga babae. Mm. Ikaw ba, Bex, may nasagap ka bang info dyan? Yes, as a tambay sa TikTok, no? Dahil sa Correct. TikTok siya. Isa sa mga pinaka-bothering fact about what happened was, besides, syempre, given na yun na binaril siya, he was shot once in the chest and twice in the head. And she had 7,500 live viewers na nakakita nung pangyayari. So parang alam mo yun, the trauma also of those people na nanonood ka lang ng TikTok tapos makaka-witness ka ng murder live, no? And then, apparently, ang tinitingnan ngayon ng mga police was yung ex niya na isa daw leader ng drug cartel sa Mexico na nagseselos because tumatanggap ng mga expensive gifts itong si Valeria from fans. So parang yun lang yung pinag-ugatan. Pero ex niya na yun, ah.
And then sinasabi din na yung sa ano niya 'to, eh, kasi nangyari yung murder sa, salon mismo nito ni Valeria. And then parang, um, dapat parang earlier pa lang gusto niya na umuwi, pero pinigilan siya ng friend niya na girl, na parang sinasabi, "Wag ka muna umuwi, mag-stay ka muna dito," ganyan, ganyan. Tapos nung nabaril si girl, yung girl na yon, yung friend niya, yung nagpatay nung live. So parang inaano nila ngayon na pinagplanuhan nung ex and nung friend niya yung nang pangyayari. Parang stay ka muna diyan, wait ka lang, ganun ganon. Tapos maya-maya dumating na may dumating ng lalaki na bumaril sa kanya. So silang dalawa Feeling ko yung main suspect ngayon. baka mamaya accomplice pa itong friend ano kasi Yes. siya yung nag-push na magstay tapos siya pa yung nagpatay nung live Mm. video ni Valeria. So nakakaawa po no. Tsaka totoo 'yon ano Bex no, yung trauma na nakuha ng Mm. mga nanonood kasi it could happen to anyone. Kung nangyari po ito sa Yes. Mexico, paano kung baka mangyari din sa atin? Hindi natin alam kasi baka magkaroon ng idea yung ano Yes. yung Oo, mga oo. kriminal at saka yung merong unstable na mental health, yung mga Mm. psychotic, pwede nilang maging idea na, oh, pwede pala gawin yun, magte-trend pa ako. May mga ganyan na Correct. talaga na pag-iisip. Tsaka it's really sad kasi baka may bagets na nanonood, Yes, isa sa yun nga. mga viewers, oo. Kasi sinabi din nila na most ng fan base nito ni Valeria Marquez are young women na mga bagets Oo. talaga and mga babae. So parang most of her viewers are nandun sa age bracket na yon. So medyo worrying talaga na baka may mga nakanood talaga ng mga bagets dun sa pangyayari. Wala namang kumalat na video, Bex, no? Curious lang ako dun sa actual na pagbaril sa kanya na Wala naman ako video. Kasi parang nakita. wala ako nakita. Oo, kasi TikTok din naman kasi talaga is very strict sila sa mga ganyan. Mga ban-ban, kahit nga mga basic minsan Mm. na mura nababan sa TikTok. And yung mga nudity na mga nababan sa TikTok. So, and violence. So, feeling ko naman, TikTok will not allow for the video to spread out even more. Which is good. Kasi parang, ang dami ding ang dami din talagang, yun yung hilig. Alam mo yun yung maghanap ng mga crimes online. Correct, Diba? correct. So hopefully no maka-recover yung mga taong affected dito. Tsaka yung Correct. family, this is Yung very tragic. family, Oo, it's really tragedy talaga naman. Ayan. yan. Ito yung tong last na dalawa daanan lang natin, no? So, bale, pinaparesto na po si Harry Roque at si Cassandra Ong for trafficking. May court order na sa kanila. I think this is related to Pogo. Mga ganong kineme with Alice Go and Oo. everything, ganyan. And then, another one, dahil may seat na nga sa House of Representatives or sa Congress, si Leila de Lima at si Shell Jokno, parang they were invited to be part of the prosecution team against Sarah sa kanyang impeachment, yun nga Mm-mm. sa mga confidential funds. And I think they both agreed, so they will be part of the prosecution team. So parang, reckoning to for them kasi sila ang mga target talaga ng Duterte administration when they were still in the position, no? Lalo na si Digong. Yeah. Leila was imprisoned for like 7, 8 years because of drugs na parang sobrang unbelievable. So, I think ito na yung ganti ni ate, ni Manay. Ayan. Yung Ayan. Mm-mm. ah, last na, singit ko lang yung Bini, no? So, parang na-clear up na yung issue na yung binabanggit niya nilang 13 years old. Actually, yung lalaki na mismo yung nag-post, yung isa dun sa lalaki sa vid, na siya yung 13 years old na binabanggit nung mga girls. So, and then yung Ashley was her girlfriend that time, nung 13. So, parang age appropriate naman yung boyfriend-girlfriend sila kasi parang silang bagets nung time na yun, no? I think hindi naman din super okay 100% na they were joking about that. Pero I think this just clears up a lot of kasi ang daming sinasabi na groomers daw ang Beanie because of that. Parang unang-una sino bang Greenom? Number two, wala namang nag-come out ever na victim nila or whatever. So, ang ano ko lang din dito, dun sa mga tao na nakabuo na ng desisyon na will they bother to look up ano yung sinabi ni Ethan or mag-bother ba sila to change their minds knowing na ito na yung una nilang pinaniwalaan and Filipinos are very like sobrang hirap natin magpalit ng opinion sa bagay-bagay.
ako advocate ako doon. It's always okay for me to change your mind as long as papaninigan mo and may basis yung pag-change mo ng opinion. So, yun lang naman. No? So, that's our baklita for today. Meron ka ba bang insights back? Actually, pasensya na ng mga Bex, sobrang progressing lang talaga ng mga balita. Kaya Yes. minsan, nauulit namin yung ibang balita. But, Mm-mm. para lang updated din kayo sa mga happenings kasi weekly naman yung drop ng episode. So, weekly din merong progress and meron ding mga Mhm. bago talaga. Ayan. So, kung meron kayong mga suggestion, no, sa mga baklita or meron kaming nalimot, feel free to comment lang para mapag-usapan din namin yan, maitakel namin yan. Yes. Actually, gusto mong pag-usapan yung DD case kasi nag-start na yung trials. But, Yes, actually, medyo kakainin yung oras natin pero oo. go, pwede naman Tsaka nating ano, daanan. hindi medyo masalimuot pa siya kasi kaka-start pa lang. So, baka Oo, mag-episode na lang kaka-start. tayo niyan pagtapos na para covered na natin lahat. So, pero yun lang update. Correct. Para di Nagsimula kayo na. maumay, no? Yes, may mga nani-name drop na, nag-statement na si Cassie, nag-statement na yung asawa ni Cassie and marami ng mga progressions dun sa sa story pero medyo malayo pa yung tatakbuhin nito. So mag-episode na lang tayo pag medyo may malaking Buo talaga na. scope. Oo, Oo. yes. Oo. Ayan. So sa pagbabalik ng Ayan. Bex, ay ng Dear Bex, babasahin natin yung dalawang letters na um sinend sa amin. Yan. Correct. Exciting. And we're back, mga Bex, 'di ba? Back to Ayan. Bex. Correct. Ito na nga, magbabasa na tayo ng sulat. Meron tayong dalawang letters for you, and go Bex. Go for letter number 1. Oo, taray, man dami para searchy, number one. Parang Ano pala, dating game, cheating dating pala. show. Oo. Pero, sino kaya Love nasa it. likod ng door number 1? Sarek. Ayun, nanonood ako na ng Bagets Ako ha. Sabi ko, gusto ko din maghanap ng searchy. Charet! Wow. Ayan, okay, sige, go. Eto, unahin na natin itong letter, no, from our avid listener na si Mm, Mushroom Girl. Kung maaalala niyo yes. mga Bex, tinanong ko sa isa sa mga episode natin, no, sabi ko, ano ba kasi ang meaning behind the Mhm. Mushroom Girl Correct, name? correct, correct. Tapos ito na nga sinagot na nga ni Mushroom Girl agad-agad, pero ngayon lang talaga kami nagka-time para basahin. So ito Yes. siya. Sabi niya, Dear Bex, ano na kayo dyan? O, di Carry ba? naman. Carry kami. Oo. Nakuha na niya yung mga ganitong expression. Bale, Correct. gusto ko lang mag-explain why the mushroom girl name ko, ha ha ha. O, tatlong haha yon. Ang mushroom kasi ay maraming meaning for me. And also, parang nasa summarize niya yung personality or traits ko. Taray. Taray. Enumerate ko lang, no? So, eto. Favorite food ko siya. Anything mushroom kakainin ko basta edible. Wow. Kahit nakakahay. Sareng. Kahit yung Diba? nalulunok lang pero di na digest. Ay! Ems. Julo-julo lang. Either, Sareng. either you like me or you hate me. Ay, hindi. Sorry. Na-miss ko yung isang line. So, Ah. after nung kakainin ko basta edible, na ano ako na-distract. Ayan. Now you see me, now you don't. Parang kabote nga. Yan, yung sabi ni Oh. ni Mushroom Girl. Mm. Either you like me or you hate me. May mga tao na super hate ang mushroom. Meron naman super love. Gusto mo yon? May mushrooms na maganda tignan pero poisonous pala. Ay. So ano siya, Falavarn. Oo. Ayan, I can be deceiving. Minsan, may maitim na balak na pala. Ha, ha, Ah. ha. O, tatlong ha, ha. Huwag mo kaming dinadaan sa haha. Sareng. Masustansya, lalo sa protina. Malaman kasi ako, Bex. Ah. It's a tie. Triple Oh. tie. Sareng. Kami din, malaman. Ems, ang kabute, nag-grow siya pag madilim. Oh. At moist or malamig ang environment. Sa life, mas nag-grow ako kapag nasa dark times ako. Alam niyo na yun. Oh. Ay, naku, dami hugot nito ni Oo. Joyce True, ha. true, true. Tapos ito, bet na bet ko yung mushroom power sa Super Mario nung bata ako sa Nintendo. Nintendo. Ayan. Oo.
Oo. And then, ano to? Ito mahirap basahin ha. Ang cyclobin ay nakaka-happy. Nagbibigay ligaya ako sa mga tao. May ganung effect? Ewan. Baka feeling ko lang yon. Ayun na sabi niya. Ayan lang ang ilan sa reasons why such name. Eme. So, ayun lang, Bex. Pagpe-pray ko na dumami pa ang followers and Shaleme. listeners nyo. Stay genuine, pretty, and always grateful. More kaba, more rampa. Pag nalulumbay, kumain lang ng halo-halong magatas. At yung may pumuputok sa bibig. Love ya. I love it. Alam mo, I love the letter of Joyce ha, kasi talaga sobrang listener siya. Lahat ng mga sinabi niya, Yes. nabanggit natin to sa episode, sa mga previous Mm-mm. episodes. And very thankful kami na nahanap mo kami, na Correct. simpleng nagbabrowse True. lang siya sa Spotify. Gusto daw niya ng LGBTQ friendly na podcast and tayo yung napili niyang pakinggan. So Thank you thank you so so. much. Yes. I love it, Oo. no? At Ano saka masasabi ano, mo? hindi lang kasi siya basta ano, listener na pala very active siya on ano, Facebook pala, comment pala, like. So napapansin talaga namin yung mga ano niya, mga chika niya. So if mga Bex na ano diyan, silent listeners, it's time to be ano, active para din shout out namin kayo ng bonggang-bongga here sa ano, mga episode, ganyan. Oo. At saka more engagement ano, kasi para mas alam namin at saka mabigyan namin din ng chance yung ibang topic na Mm. gusto niyong pag-usapan namin. And like ito, yung kay Joyce, alam ko siya din yung nag-request ng episode natin about Buhay TV Network, no? Yes, oo. So, True, true, true. best example po 'yon. So, kung meron kayong gustong mga topics talaga na gusto niyong pag-usapan namin, at pag-usapan ng ibang tao, no, para aware sila, sabihin nyo lang sa amin yan para ano, ma-feature namin sa ano, isang episode ng Baxters. Ayan. Thank Yes. you so much, Joyce, for Thank sharing you. and at least nakilala ka namin, no, deceiving pala siya. True. So, kung mabait siya at ano, happy-happy, hindi tayo sure. Charek. Kasi baka nagagalit na pala yung bagets. Yan. Mga Bex, lagi niyo tatandaan ang ating motto dito sa Dear Bex ay ano, magsulat at magkalat. So, sulat na para mabasa namin at ikalat nyo para ano, more Correct. chances of winning. Ayan. So, move on na Correct. tayo sa ating ano, letter. Ito naman ay may ano, meron siyang magpapa-advise siya. Medyo mahaba din yung ano Correct. niya, chika niya. So, read ko na to. Go. Hi. Dear Bex, hi po. Happy 1 year to Dear Bex. More power to the show. Thank you so. Yeah. Ako po, ako po si Alma, not my real name. Dati po akong nag-work sa isang ad agency sa QC. Pero ngayon ay working na sa Dubai. Wow, si isang TFC subscriber. Sorry. Ah, Dito ako nakahanap ng work na halos same lang sa ginagawa ko before, pero mas mataas ang bigayan. Kaya naman kahit mahirap ang mag-isa malayo sa pamilya, inilalaban ko. Bunso din ako sa pamilya at ako din ang breadwinner. I work hard to give my family a comfortable life and also for myself since wala naman akong ibang aasahan. Bata pa lang ako, marakit na ako. As a racketeer. 'Di ba? Anyway, so ang issue ko po is one time, isa sa mga former colleague ko sa QC ay nagkasakit and nag-post yung iba naming mga ka-work ng GCash account ni sick former office mate for financial aid. Very uso to online, no? Yung post ka ng ano, tag doon, QR. Ganyan. Oo. Dahil naawa naman ako at medyo ka-close ko siya, nagbigay ako ng certain amount. Hindi ko alam paano, pero somehow nalaman ito ng iba namin mga ka-work doon. Doon na nag-umpisa na isa-isa at unti-unti nila akong inuutangan. Noong una, Oh my maliliit na God. amounts lang at alam naman nila na hindi ako mahirap pakiusapan. Pero hanggang umabot na sa 5 digits ang utang ng isa sa kanila, while yung iba nasa libo din ang utang sa akin. Medyo late ko na na-realize na ang laki na pala ng nahiram nila sa akin. Ay, yan dapat nag-ano lilista. Dahil nga, Correct. nasa ibang bansa ako at medyo mahirap maningil dahil sa totoo lang nahihiya din ako talaga. They even know that I'm supporting my family dyan sa Pinas. So, yung isa kong ka-close na ate-atehan, festival, charing. Yung isa kong ka-close,
Na Gusto si Moo, chareng. Ganito yung brain mag-work. So, yung isa kong close na ate-atehan doon, na walang utang sa akin, ang pinakiusapan ko na maningil. Sabi ko, kahit paunti-unti lang. Ang ending, nagalit sila sa kanya at bakit daw nakikialam. Pag ako naman na nag-chat is hindi nila ako sinasagot. Dead Madela sila mga Bex. Taray. One time, may isa ulit nag-try mangutang at hindi ko na napagbigyan since may sakit din yung lolo ko that time. Sila pa ang nagalit sa akin. Mahirap na daw akong kausap. MBR na diva, Char. Paano kaya ito mga Bex? Thank you, Alma. Ayan, ako si Alma. Ng taga-ati-atihan festival. Ako, mahirap to Kaya nga, utangan. hindi ko kinakaya yung Yeah. ano, no, yung letter ni Alma. And to Mm-hmm. be fair, mga Bexa, this is a true story talaga, ha. Mm. Kilala din namin ng person na ito, avid listener kasi namin. So, nangihingi siya ng advice. And kung meron din kayong ma-advise, feel free to share din sa comments, no, pagka-post nitong episode na ito. Bex, ikaw, ano masasabi mo sa eksena ni Alma? Ako muna ha, kasi Wait, at medyo saka ano to close. Oo. besides na alam nating ano talaga, kilala natin ito si ate. Parang very common experience to sa mga Pilipino, yung utangan tapos sila pa ang galit, 'di ba? So go Bex. Ano ang Yun yung ano? hindi ko kinakaya. So, Mm. ako ang masasabi ko lang, no, it's really, I think, part of our culture. Hindi ko naman sinasabi part of culture na mag-utang all the time. What I'm saying is that parang nagiging nakasanayan na ng mga Pilipino na pag sa kaibigan jumutang, lalo na hindi lang sa Mm. kaibigan lang ha, pero yung parang naging pamilya mo na. Kasi Yeah. matagal mo nang kilala eh. Mhm. Parang ang nangyayari is, hindi na nagiging masyadong komportable na at hindi na nako-conscious para balikan yung, uy, alam mo yun, parang naging komportable na okay lang siguro na hindi ko muna siya balikan kasi may intindihan naman niya ako. Dahil ganito yung situation ko. Pero hindi po ganon mga Bex. Oo, may intindihan niya yung situation mo, pero money is money. It's either masira yung relasyon nyo or sobrang understanding lang talaga ng tao para mag-move forward pa yung relation nyo as friends or whatnot. Pero it really affects any type of relationship, family, jowa, or friends. Basta na-involve ang pera, ito po ay very sensitive. Kaya Mhm. pag meron po Mhm. kayong hiniram, ito lang ang masasabi ko, pag may hiniram po kayo, ibalik nyo no matter what, kahit gaano pa yan katagal. Pag siningil kayo, reply. Wala namang Yes. I mean, Oo. feeling ko naman, yung hiniraman nyo, matatanggap niya na hindi kayo kagad makakapagbayad. Kasi nga, lahat naman tayo dumadaan sa pagsubok. Ang mga business owners nga, or yung mga malalaking tao na sobrang yaman na ngayon, lahat yan dumaan sa utang bago yan nagkaroon ng established na na tawag nito na career or ng business. So, it's really important communication, lalo na kung yung taong inutangan nyo is alam niyo sa sarili niyo na mabuting tao, nakakaintindi, hindi naman yan, ang mga kaibigan naman na inutangan mo, hindi naman yan 5'6" na haharasin ka. Matakot Yes. ka kung 5'6" to kasi haharasin ka. Pero kung kakilala mo at kaibigan mo, alam mo sa sarili mo na maiintindihan ka. Basta magre-reply ka ng maayos. At saka sana, no, pansin ko lang, no, Bex, yung mga ganitong tao na humiram pa, ito pa yung traveler, ito pa yung shoppingera. So parang, wag naman po Muted tayong rip. ganito, no? Oo, wag naman po tayong ganito, mga Bex. Parang, kung talagang, alam ko nabanggit ko to, Bex, no? Remind mo na lang din ako. Alam ko na sabi ko na mamili tayo ng tutulungan natin. Kasi Yes. Oo. minsan yung mga tinutulungan natin, kailangan lang ng pera para sa pansariling luho, hindi para dahil kailangan sa family, kailangan pambayad ng bills to cover up, or yung pamasahe mo entire week to work, or pang additional money for submission of requirements sa bagong work. Kasi may mga ganito pag nawala ka ng work, 1 month ka matenga, wala ka talaga pera or some months. So, Yeah. maintindihan mo yun. Pero yung mga tao na, ano ba, parang umutang ka na nga, may pan-travel ka ba? Parang sana tinabi mo muna yung pan-travel mo. Mm. Hinulugan mo muna paunti-unti yung jutang mo dun sa kakilala Yes. mo. Mm. So,
last na to, Bex, ang ma-advise Go ko lang. dito kay Alma, paano ba? Siguro one last chance, no, na i-message niya kasama nung ate-atehan, ate-atihan niya na ano, na magsingil one last Mm-mm. time na parang ano, kasi pinaghirapan mo yung pera, sis. Yeah. So, parang for me, it's important na babalik siya sa'yo kahit gaano Mm-mm. katagal abutin. Basta malaman mo Yes. lang yung status, no, maibabalik ba to or whiz, di ba? Kasi Mm-mm. kung mangyari din sa kanila yun, lalo na kung halimbawang may business, nagtitinda, hindi nabayaran, paano kaya? Mm-mm. Yes. How would they feel? Mm-mm. Ako, I agree no with everything you said. No? Una-una yung too much familiarity. Yung parang masyado ka lang, dahil sobrang ka-close mo, parang, kaya also yung ano, if ako yung inutangan, I would appreciate more ikaw yung mag-update sa akin na sorry, hindi ko muna mababayaran, kesa yung hindi mo ako papansinin at ano mo. Yung ganun, parang mas na-appreciate ko yung kung magme-message ka agad, no? Or ikaw yung mag-update mismo. Kasi also, same like Alma, no? Pag ako yung hinihiram, nahihiya din talaga akong maningil. And yun yung, ang ending, hindi na nababayaran. Ganon. So, mahirap dito, parang nakitaan ng potensyal. May audition pala, no? Ay, nakapag-ano siya, nakapag-send siya ng Gcash sa may buket. So, parang carry tong Parang jutangan. siguro parang yung na-send ni ano ni Alma is malaki-laki, no? Tapos nung nakakita Oo. na, uy, nakapagbigay ng ganitong amount si ano si Alma. Carry tong jutangan stra o ikaw naman ang next, 'di ba kailangan mo din? Parang Oo. ganun ang Taro, taro, nangyari. taro. Saka ano, no, also another ano dito, angle here is hindi porket nasa ibang bansa yung tao. Petik siya. I mean, at saka pinupulot niya lang yung pera. Pinaghihirapan niya pa din yun, no, kahit nasa ibang bansa siya. Actually, mas mahirap yan. Kasi like yung sinabi ni Alma, malayo siya sa family. Tinitiis na lang din, no. So parang, ano, siguro naman alam to nung itong mga utangera na to, no, na, ay, Hindi mag-isa ko lang siya kinaya. do. Um, may ano siya, may nagpo-provide siya for her family here and stuff like that. So sana naman ano, um guilt and conscience naman for them, no, na alam mo yon, magbayad kayo, Diyos ko dahil. Kaya ako hindi ako nagpapautang talaga sa mga ano. May nagchat-chat sa akin ng nanghihiram na, lalo na yung mga tagal mo nang di kausap, tagal mo namang ano, tapos bigla lang, Yung bigla-bigla na lang nagme-message tapos jutang stra pala yung lalo na topic, nung ano, gano'n. lalo na nung naalala mo yung October, January, February, March, sunod-sunod yung travel ko. Pag nakikita nilang, yun Oo. nga, nakikitaan ka ng potensyal, ay, madaming pang biyahe si ano, si Bex, jutangan Hindi ko natin, kinaya parang po gano'n. Saka sila, doon ako nung time na yun, maraming nag-message sa akin na ano, ano lang naman yun, separation pay yung ginagastos ko, hindi naman yung, Oo. hindi yun like, dahil nakakaluwag-luwag ng bonggang-bongga, alam mo yun, yung parang wala akong extra for you. Tsaka ano, ang sobrang hirap po talaga ng buhay ngayon sa Pilipinas, no? Which is True. understandable naman kaya kaya most of the people are having, shortage sa when it comes to finances, yung budgeting, kahit anong budget mo talaga ang hirap kasi nga sinasabi ko to ulit-ulit, 1K isn't enough for a day. Talagang mauubos at Mm-mm. mauubos ka. Kahit yung sa pamasahe, yung Grab nga lang ngayon, grabe na yung surge. Hindi na siya katulad ng dati. Mas mura pa rin talaga yung Uber kung ikukumpara ko. Um, Mhm. anong masasabi mo, Bex? I-address natin. Isa pa to sa mga highlight dito sa letter na to. No? Napansin ko yung nagagalit pag sinisingit. Oo. Ano kaya ang pwedeng gawin ni Alma para maano to? Kasi yung advice, ay yung sinabi ko is, alam ko naman nag-agree ka na i-reach out niya one last time. Pero paano nga niya i-handle yung galit, Bex? Ano sa tingin mo yung dapat gawin? Blackmail. I-post, no? Oo. Charis. Magbabayad ka sa linggo o ipopost ko mga screenshots na ito. Ano, gano'n. Kasi 'di ba, kapal na ng Charis. mukha, kapal na ng hindi kapal na ng pes yun eh. Parang 'di ba, expose mo na kung ano, kung talagang lalo na kung hindi ka pinapansin. I mean like Oo. ano, hindi ko na carry, parang please
So, bala na kung Oo. ano, I think hindi mo man ako mabayaran, napahiya ka naman sa madla, okay na sa aking kabayaran yan. Syare. I think what happened to Alma is she's so kind na ayaw niya ring matarnish yung relationship niya doon sa mga tao na humiram sa kanya. Kasi nga, since kilala ko to no mga Beck, so alam ko yung ano. So feeling ko matagal, syempre ang tagal na rin ng pinagsamahan and everything. That's what I'm thinking of. Kaya sobrang bait talaga ni Alma na tanggapin na lang natin dahil nga ganito na lang. Pero to be honest, Alma, hindi talaga nagwo-work kasi pera mo siya. So, kailangan siyang mabalik. True, Lalo na true. kung meron kang sinusuportahan, pinaghirapan mo yan. And gaya ng ginagawa namin ni Mel, madami kaming racket. Ibig sabihin, maraming ways to earn money to return it. Ang pera kasi talaga pinaghihirapan eh. So, gawa na lang ng paraan siguro yung humiram sa'yo na sana ibalik. Totoo. Tsaka kung nakikinig man sa atin, no, yung humiram sa'yo, Alma, or kung nakaka-relate ka man at ikaw ay may utang, please lang, mag-update ka. Yes, Mag-update ka. oo. Wala pong masama mag-update. Kung talagang nahihirapan ka ngayon, ipaalam mo lang doon sa tao na ano, mahirap lang talaga sa ngayon, kung pwede, ganito. Or isettle mo ng ano, ng maliliit na amounts per month. Yes, yun na yung Kunyari, kung next kong malaki, ano, 500. Sige, go, Bex. Ikaw na ito. yun na yung next kong ano, advice na parang yung last message mo, yung bigyan mo siya ng ano, ng installment option. Na parang, oh sige, hindi ko to i-upload na mga screenshots na ito. Talagang push siya na pagpapahayaan. Okay, go. Oo, every linggo 1K. Okay, yan in ano, in 2-3 months bayad yung utang mo, 'di ba? Ang hirap kasi mangungutang tapos Oo. kinabukasan gogora ng dagat. True. Tapos, hindi ko kaya. Tapos, tatakbo. May mga ganon. Hindi mo alam eh. So, minsan sa shopping. Tapos, minsan mag-open ng Oo. ano. Minsan, Gugluta biglang drip. Oo, maibebenta. Alam mo, hindi mo maintindihan. Parang ang dami naman niyang means kasi ang dami niyang Mm. nagagawang activities. So, alam mo yon. Kung Kilala din ayaw, natin eto yung advice. kilala din natin yung umutang. Charis, charis lang. Hindi namin sila knows dahil hindi namin sila O, di ka-work namin doon. sila, no. So, pero, ayun, no, please lang, no, yung sa mga umuutang, maging ano naman tayo, magmalasakit tayo sa inutangan natin, mag-update Oo, tayo. true. Kahit na nahihiya tayo, mag-ano tayo, mag-update tayo. Kasi nakakahiya eh. Yung mga ganyang bagay eh pinaghirapan. Kahit na gaano mo yan ka-close, yung tao na hiniraman mo, may ano pa din, may impact pa din sa kanila yung nawalang pera. Alam mo yun? Kasi sa True. nagamit, di ba? Ganun. Mag G-loans na lang kayo. Wow. Peroinomote yung Gcash. Oo, from G-Loans, meron din pong Maya, ano, Maya Credit, Oo. Maya Easy Credit. Meron din pong, ano pa ba to, mga ibang online lending apps. Ang problema lang doon is, nanghaharas talaga sila pag hindi mo Mm. binayaran on time. Pero, Pero at that least would help you ano, to, ano, extend yung araw na kailangan mo ng pera. tsaka syempre at least wala kang sinirang pagkakaibigan, 'di ba? Ang problema mo lang sa Gcash yung sarili laban sa self. Shoot. Dahil bakit ba ako nag G-loans kasi Oo, pag 'di ba? May hinaharas ka G-Cred, na? meron din silang G-Credit ano, kaya pwede niyo rin Oo. po yung i-utilize. Kaya lang ang problema dito Beck sa mga ganitong apps ano, maliban doon sa self mo yung kalaban mo. Ah, Second is ano, interest. qualified ka ba? Ah, ah, Kasi baka ah. mamaya mababa yung ano mo, yung credit Credit. score mo, hindi ka talaga Mm. maka-qualify. So, ito Tsaka yung mataas magiging din ang ano, motivation mo. mataas din ang interest sa mga ano, ganyan-ganyan. Yes, correct. Correct, Beck. So, ang masasuggest ko sa mga ganito, no, let's learn to upskill, hanap ng Yes. racket, Mm. at yun po, yung ikikitain nyo sa racket, yun po yung gamitin nyo paunti-unti para mabayaran yung mga utang. At para ano, para Oo. na-settle nyo na yung utang sa bangko kasi for sure it has something to do with the bank kaya mababa yung credit score eh. So kung ma-settle nyo yung sa bangko, tataas po ulit yung credit score, may chance na ulit kayo mag-loan. Actually, yung mga ganyan naman is, yung mga loan is helpful naman yan, ano, mga Bex. Kasi Yes. para nga ma-extend yung mga pangangailangan nyo at meron kayong time to pay for it. Pero babayaran na ha. Pero at least yun, Correct. hindi ka makasira ng relasyon. True, 'Di ba? true, true.
paghirapan niyo din. Kasi pinaghihirapan nung inutangan niyo, 'di ba? So, yung pambabalik yung 'pag hindi puwedeng ano, hindi puwedeng dahil na alam mo yun, parang petics ka na nakahiram, petics mo ding babayaran. Kailangan siyempre ano din yun, tiyatiyagain mo din para makahanap ka ng at saka hindi naman din kasi ayoko na magsalita. Kasi Maaano nga mo, sa traveler, charis. oo, tara na lang gawa na lang tayo ati-atihan festival. Correct. Kakaloka. Ayan, Alma, Ayun, ayun lang kapit mga Bex, lang. ano. Mm. Oo, Ayan. Alma, thank you so much for sharing. I know it's difficult to share and sana meron kang nakuha sa amin at sana masingil mo. Alam kong mabait kang tao pero sana bigyan mo ng chance sa sarili mo maningil. Ganun. Kasi Yes. karapatan mo yon. Actually, same kami ni ano ni Alma na ano na ganyan ako nahihiya ako maningil. So, feeling yung mga chika-chika ko na Oo. screenshot, hindi ko din naman gagawin yun ever. Pero kasi ako, hindi, parang hindi ko hindi ko hahayaan na umabot sa ganito bago ko, alam mo yung ganun, parang I will not let this happen to myself. So, hindi ko siya haharapin in the future. Pero, Alma, kapit lang, kaya natin to. So, yun, may message mo na sila agad na, ano, one last chance. Bayad, Oo. bayad next week o police. Tareng. Wala Intense. nga dito kaya mahirap ipapulis Yun nga eh. Okay. eh. Ayan. So, yan, Alma, kapit ka lang. Laban. Kaya natin yan. Ayan, dito naman tayo sa segment kung saan nagsishare tayo ng ating mga pet peeves, mga rants, ganyan. Ito na ang meltdown at Jonas Brothers bags. Ano ba ang meron ka bang Jonas Brothers today? Meron ba ako? Gusto mo mauna Siguro na ako? Sige, go, ay go, sige go. go back. Sige ikaw na. Wala pa naman ako, di pa ako nakapag-finalize. Tsare. Go, go, sige. I think, meron kasing, let's just say, there's a looming certain issue in the family na Ay. um, that you are trying to prevent in the younger generations. As part Yeah. of the older group, wag mo nang gawin yung alam mo yun, ito, iniiwasan na natin itong mangyari para dun sa mga bata. Tapos gagawin mo naman as an adult. Parang, alam mo naman yung issue at hand, alam mo naman yung mga nangyayari. Sana ano na lang, kasi inaano mo nga, tinatry mo nga i-prevent na gawin ng mga bata, di ba? Tapos gagawin mo naman as an adult. Parang, ano lang, it's just so nakaka-irita lang na, baliw ka ba? Parang nag-iisip ba tayo ng right? Nako, yun lang. Yeah. Chika ko sa'yo later. Sige. Ako, siguro one thing that bothers me, and I think makaka-relate dito yung mga Baxters natin, especially yung mga nag-freelance, it really bothers me when you send a proposal and then there's no response. Yeah. And then sometimes, it really bothers me yung mga clients na low ballers. So let's Mm. address it, no, kung bakit siya nakaka-bother. Very teacher. So number Mm. one, Kahit ako yung mukhang teacher yung, today. oo, yung tawag nito, yung mga hindi nagre-reply. Number one, yung mga clients, no, I'm really hoping that one day they would realize the importance of response. May it be Mhm. positive or negative. Kahit po Yes. hindi nyo mapili yung tao na yon, magsabi lang kayo na, okay, it's not within my budget, kunyari nataasan sa rate, o di kaya Mhm. meron kaming nahanap na better fit na candidate Yes. na nag-match sa Mm. lahat ng hinahanap namin, na talagang lahat check. Ganon. Pwede naman po yun, no? Huwag tayong mahiya. Kasi medyo nakakainis lang na pag meron kang gusto as a freelancer, no? I'm speaking for freelancer. Pag meron kang gusto, Yeah. in-applyan mo, syempre parang medyo nag-expect ka kasi alam mo sa sarili mo na, oh, pasok ako sa lahat dito. So ngayon, magtataka Mm. ka, bakit wala pa? So parang sana yung mga employers, yung mga nag-outsource ng freelance, sana meron kayong malasakit dun sa mga taong nag-send ng application kasi they give time to send their application. Mhm. They give Mhm. time to build their portfolio. Hindi po madali mag-build ng portfolio, ha? Tandaan Yes, niyo po yes, yan. yes, yes, yes. At hindi rin
madali gumawa ng resume. Mukha lang siyang madali dahil 2 pages, 2 to 3 pages lang yan, pero pinag-isipan po yan. Kahit po Mm-mm. yung iba dyan, may touch ng AI, sariling utak pa din yan kasi anong gagawin ng AI kung wala naman siyang ire-revise. Alam mo yon. Mm-mm. So Mm-mm. it's still a work. So sana meron kayong malasakit na mag-respond sa mga application na yan. And then yung mga low ballers kaya kayo nagiging low ballers kasi nag-hire kayo na nag-hire pero hindi kayo nagre-research kung ano ba yung scope ng work. Sana i-research nyo rin ano bang scope ng work ng taong hinahire ko, bakit ganito Mm-mm. yung rate. Tsaka i-research nyo din kung ano ba yung rate ng mga ganitong tao. Like for example, graphic designer, rate mo ng 5K. Bakit? Di ba may binabayaran pa yan na software at tools na ginagamit? So, may maintenance yon. So, alam mo yun, Yes. yung mga ganong factors lang for me. Yun lang, Bex, ang nakakabother. Mm-mm. Relate kay ano pa rin 'to, kay Alma, yung employer, yung parang mga nangungutang 'no? Magmalasakit kayo sa inutangan niyo, mag-reply kayo kahit hindi kayo makakabayad ng mahalaga, nag-update kayo. Correct. Ayan. So, ano mga learnings mo? May learnings ka ba? Siguro ang learnings ay rest is productive. So Hmm. it may sound katamaran, but rest is productive kasi Mm. it means that you will recharge, you will be able to collect yourself Amen. because naging mahirap ang previous week mo. So, importante po magpahinga, no? Huwag kayo mahiya magpahinga. Tsaka, number one, another learning is yung gawin yung malinis ang inyong bahay para wala rin kayong stress. Yung magligpit kayo and everything. Mm. Huwag nyo nga hayaan na madumi. Kasi pag magulo yung bahay, nakadagdag siya ng stress, mga Bex, to be Mm. honest. True, true. Ako ang learning ko siguro there's always hope. May pag-asa. Kaya laban. Yes. Yung mga realizations ko na when lalo na when you feel like it's super dark, there will always be a light somewhere there. Yes. Hanapin mo lang. Yan. So, yun lang That naman. is true. So, that's our episode for today. If you want your letter or may gusto kayong ipabasa sa amin or what, kung ano man yan, kahit voice, kahit video, i-play namin yan dito, send in to bexterspodcast@gmail.com. That's BEKXTERZ podcast. Ayan. Ano namin yan. I-welcome namin. Basta wala masyadong profanities and mga kalasuan post laban. Samantalang ako, madaming profanities kalaswaan dito sa episode, sa mga episode ng Bexter. Charis. Pero ayun ha, mga Bex, maraming maraming salamat sa inyong always na support at pag-listen sa True, true, amin. true. And wag po kayong mahiya mag-share ng stories. Pag-uusapan natin yan. Kung gusto nyong marinig ang aming advice at advice ng ibang mga listeners, feel free to comment that in or send us a message or just send us an email at Podcast@gmail.com. Ayan. Or at Gigil Podcast. Charing. Ayan, at hindi nyo pa nararita namin siya rate our podcast 5 stars, especially yung mga nagsa-Spotify and nasa Apple Podcast. Also, mag-comment din kayo. Nagre-reply ako sa mga sa Spotify, mga comments dyan, and sa um, Facebook and YouTube ngayon. Comment lang kayo. And follow nyo na din ang Ayan. aming mga social media at Baxter's Podcast, at Jonamit4A's, at TraumaPost620, and at Between the Zone. Nandito yun sa taas. May mga pa-under na editing. Correct. Ayan. Ano, And syempre, huwag niyo ano? pong kalimutan i-follow ang YouTube namin. Gusto talaga Yes. naming i-boost yon para mag-monetize na kami. Kasi hindi nalalaman to ng mga tao. Ang Spotify po sa Philippines is hindi nakaka-monetize. Hindi pa po Yes. tayo qualified sa Mm-mm. I Philippines. So, think ayun lang. USA, Canada, and UK pa lang yung may monetization when it comes And to Australia, recently na Australia. meron na. Ayan. So, yun lang naman, Bex. Thank you for joining us today. Kita-kits tayo on Wednesday for Baxters. Ano kayong topic natin? Oo nga, send yun naman sa amin yung mga suggestion. Baka meron kayong bet Oo. na Bright maging topic for idea. next week. Oo, bright Mm-mm. idea. Ganyan. And tandaan, hindi po kami nagla-live coverage. Kasi Recorded balita pa, kasi may na-receive recorded. akong
May na-receive po ako message na ganyan na ang ganda daw ng live coverage, hindi ko talaga kinaya. Talagang bigla akong inimatay. Charet. Kasi sabi ko, sino kayang doppelganger yung nakita nito? Charis. So, so Ano ko lang ayun yun lang kasi, Thank you. before tayo nag-record nun, di ba yung election coverage? No? Parang ilang oras na akong nakatutok sa ANC Live nun. No? Kaya napulot Correct. ko yung special live coverage kineso. Ayan. So yun lang naman. Thank you so much for Thank you, joining us Bex. today. Thank you so. And always be kind. Bye. Bye. You've been listening to Baxter's The Mel and Jonah Show. Follow Baxter's on Spotify and subscribe on YouTube. You can also find us on Google Podcast, Apple Podcast, Facebook, TikTok, and Instagram. At Baxter's Podcast. That's BEKXTERZ Podcast. If you like this episode, rate and review our show on your podcast app 5 stars.